Sa video nakuha ng rescuers mula sa Barangay Loyola Heights, Quezon City, makikitang sinusubukang i-revive ang isa sa 3 lalaking nawala ng malay matapos mag-inspeksyon sa isang imbornal sa Katipunan Avenue, Biyernes ng gabi. Sa kasong ito, meron managot. So, kinustuhan natin mismo yung safety officer ng reckless pre-count ng reckless imprudent resulting to homicide. Okay, so bago po tayo mag-start, gusto ko po munang sabihin na yung pag-uusapan po natin na video na ito is doon tayo mag-focus sa nangyari. Okay, doon po tayo mag-focus sa sitwasyon, sa incident mismo or doon sa accident. No? Huwag po tayong mag-focus doon po sa kung sino man yung contractor, kung sino man yung kliyente, okay? Hindi po nating intensyon, no, na sabihin na mas magaling tayo, mas marunong tayo doon sa grupo na yon. Okay, wala po tayong karapatan na gawin yon. Okay? So ngayon po, i-analyze lang natin yung nangyari. Okay? Yung aksidente po kasi nangyari, is involved po ang tinatawag na confined space. Okay? Sa video nakuha ng rescuers mula sa Barangay Loyola Heights, Quezon City, makikitang sinusubukang i-revive ang isa sa 3 lalaking nawala ng malay matapos mag-inspeksyon sa isang imbornal sa Katipunan Avenue, Biyernes ng gabi. Napansin niyo po, meron pong namatay na mga tao ron, 3 tao, yung activity po nila ay nangyari po sa isang may tuturing na confined space. Ano ba yung mga confined space na yan? So yan po yung mga espasyo or lugar, na very limited ang oxygen, and posible pong may mga toxic gases na nandiyan. Okay? So lack of awareness, pag hindi mo alam kung anong confined space, hindi mo alam na maituturing pala yan na confined space, is pwede po talagang makapatay ng tao yan sa workplace natin. Ano ba mga example ng confined space? Halimbawa po, manhole, tanks, even pipes, excavation, pwede rin makonsider, tunnel, reservoir. So yung mga ganyang similar locations, pwede pong makonsider yan as a confined space. Ngayon, ano po problema sa confined space? Hindi po kasi basta-basta ang pagpasok sa mga confined spaces. Okay? Kasi marami nga pong hazards dyan na pwedeng makapatay sa mga workers na papasok nga sa lugar na yan. So, napakahalaga po na meron tayong awareness pagdating po sa mga confined spaces. Nakita nga namin na bukas tong manhole na to, inaangat na ng tali, gamit yung tali, inaangat na yung victim. So nakita ko yung victim, unconscious. Pinahiga namin, nakamonitor kami gamit yung pulse oximeter. Minsan, kinukuha namin ng vital signs. So wala na po kami makuha. Ang declaration lang namin is 0-0, pero patuloy pa rin namin nire-review. Okay, pag pumasok ka sa confined space kasi, okay, gaya ng sinabi natin kanina, marami dyan maituturing na mga hazards. Okay? Tulad nga po ng mga toxic gases na sinasabi natin na pwedeng makapatay sa tao. Okay, and syempre, nandyan din po yung oxygen, na of course, alam naman natin, kailangan natin para mabuhay. Okay, so kailangan alamin nyo muna bago pumasok sa confined space if meron ba tayong enough oxygen sa loob niyan or meron bang mga toxic gas na nagtatago po sa confined space na yan. Ayon sa hepe ng Anonas Police Station, unang bumaba para mag-inspeksyon ang 55 taong gulang na tubero sa imbornal. Pero nang umakyat, ay bigla siyang nawala ng malay at nahulog. Sinubukan siyang sagipin ng 2 pang kasamahan, pero nawalan din sila ng malay na bumaba sa imbornal. Kung mapapansin niyo po sa video na may isang tao raw na bumaba, tapos medyo nahilo, tapos natumba. Nalaglag din po sa confined space, tapos tinulungan daw ng iba pang kasama. Alam niyo yun na nakakalungkot sa confined space. Yung supposedly magre-rescue, na hindi naman din kasi qualified rescuer, nadadamay na aksidente. Kaya nga confined space, usually, minimum casualty dyan is 2. Yung totoong, yung victim talaga, and yung nagre-rescue, na hindi rin trained, hindi rin safe pagdating sa pagbaba sa confined space. At least, laging 2 ang namamatay sa confined space simply because of lack of awareness sa area na yan. Lumalabas sa investigasyon natin na ito palang 3 ito na biktima ay walang mga safety equipment o protective equipment tulad ng mga gas, yung gas mask, oxygen tank, saka harness, saka gas detector. Naitakbo ang 3 biktima sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Base sa autopsy ng 3, asphyxia due to chemical gas inhalation ang ikinamatay ng 3. Pag tayo po kasi pumasok sa mga ganyang location, tulad po ng manhole,
no, yung mga imbornal, no, yung mga yan, no. Isa po sa mga hazards na yan dyan po is yung mga sinasabi nating toxic gases. Ano-ano yung mga pwede mong ma-encounter dyan? So number 1, nandyan po yung H2S or hydrogen sulfide. Okay, yung H2S po na yan is colorless. So hindi mo yan makikita. And sabi po nila, yan po ay amoy nabubulok na itlog or rotten egg. So yun po yung usual na amoy niyan. So yung H2S na yan, napakadelikado po niyan para sa mga tao. Okay, kasi pag yan po na-inhale natin, lason po kasi yan. Usually po death, immediate death ang kalalabasan pag kayo po ay na-encounter nyo or naka-inhale nga kayo ng mga H2S na yan. Okay? And ano pa, nandyan din po yung tinatawag natin na carbon monoxide. Another toxic gas, okay, na medyo nasa ibabaw ng H2S. So yung H2S na yan, ulitin natin, no? Madalas po yan nasa babang part. Bakit? Mabigat kasi na klase ng gas yan. So sa gitnang part, nandiyan naman yung carbon monoxide na in a way medyo kasing bigat ng hangin. Okay? Ano naman ang carbon monoxide? Carbon monoxide, sila po ay colorless na, odorless pa. Napaka-tridor na hazard. Okay? Ano naman ang kalalabasan pag na-inhale mo ang carbon monoxide, no? Itatry po niyang i-displace yung oxygen sa katawan mo. Okay? So, usually po, again, it will result to suffocation. Okay? Na, again, usually, ikamamatay po ng isang tao sa confined space. Okay? Another toxic gas na pwede ring present sa confined space is yung mga flammable gases. Okay? Na usually, sila po yung pinakamagagaan na gas. For example, methane. Yan po yung mga unang sumisingaw pag nagbukas po tayo ng confined space usually. Okay, kaya nga minsan nagtataka tayo, no? Saradong-saradong lugar, tapos pagkakinati mo, nagkakaroon ng explosion, siguro meron pong sudden release of toxic gas sa confined space na yon. So, yung tatlong toxic gases na yan, pwede nyong ma-encounter sa loob ng isang confined space. Okay? And syempre, bukod po doon, nandyan din po yung oxygen level na sinasabi natin. Okay, so dapat we have enough oxygen sa loob ng confined space kasi kailangan ng tao yun para mabuhay. And hindi rin naman po pwedeng sobrang dami ng oxygen sa confined space kasi po medyo lalaki naman yung chance na magkaroon ng sunog or explosion sa loob ng confined space. So safe oxygen level sa loob ng confined space is between 19.5% to 23.5%. Yan po ang safe level ng oxygen sa isang confined space na dapat po ma-monitor. Pag kinulang, delikado sa tao. Pag sumobra naman, delikado sa fire and explosion. So, yan po yung mga gases na dapat po alam natin pag tayo po ay papasok sa confined space. Ano bang requirements pagka meron tayong confined space activity? Number 1 po, make sure meron tayong procedures pagdating sa confined space. Kasi alam niyo naman, anything na papa-implement natin na walang proper procedure, hindi po makatotohanan yan, malamang hindi mapa-implement yan. So, number 1, meron tayong procedure about confined space. Number 2, we have to train our team. Dapat alam ng lahat ng tao na involved sa confined space, ano ang confined space. Okay, ano ba to? Ano bang mga pwedeng maging problema pag nagtrabaho tayo ng unsafe sa confined space, no? And number 3, siguro po, proper ventilation ng workplace. Strategy ng iba sa confined space, binubuksan muna, binubugahan muna ng hangin para po mabulabog yung mga namahay na toxic gases sa loob. And of course, also to provide air para din po sa mga bababa. And another thing, no? Gas monitor. Gas monitor po kasi ang mag-check kung meron ba tayong presence of toxic gases sa confined space and safe ba yung oxygen level. So, dapat po meron tayong gas monitor. Hindi tayo pwede magpapasok ng tao sa confined space if hindi mo alam ano ang toxic gases na nandyan, anong level nila, and oxygen din po sa loob ng area na yan. So, hindi pwedeng hulaan lang. Okay? We need gas monitor. Okay? And syempre, after lang lahat ng yan, of course, meron tayong tinatawag na confined space permit. We have to ensure na nako-comply lahat ng requirements sa confined space bago natin payagan. So, yung permit na yan, alam niyo naman, no? Document yan na nandyan yung requirements to remind lahat ng magtatrabaho ano muna yung dapat gawin bago pumasok sa confined space. Okay? And then, of course, we have the proper PPE. No? Usually, yung iba po, meron silang respirators or even yung SCBA, the self-contained breathing apparatus, which could supply oxygen sa mga lugar na kulang sa oxygen. So, depende sa workplace, depende sa area, yun ang iinlagay ninyo specifically dun sa procedure nyo sa confined space,
ano-ano ba talagang PPE ang kailangan gamitin pagpapasok tayo sa confined space. Okay? And syempre, aside from PPE, nandyan din po syempre yung training, no, ng mga tao pagdating po sa emergency response. Okay? Hindi po kasi po pwede na hindi tayo prepared pagdating po sa emergency. Ang common mistake po kasing nangyayari talaga, no, kung sino po yung nagre-rescue, no, sila pa po yung na-aksidente. Okay? Kaya nga dapat, meron po talaga tayong prepared, no, na emergency response team kasi kung sakaling magka-problema sa confined space. Yung iba nga po, meron pang tripod, no, para masigurado nga may akyat ng worker na nawala ng mali sa confined space. Okay? And aside from that, no, isa po na mahalaga na gawin natin is meron tayong attendant. No? Meron tayong tao na nakatutok lang dun sa confined space. Nandun lang siya sa opening. Walang gagawin yung attendant na yon kundi mag-focus lang po dun sa mga tao sa baba. If okay pa ba sila o hindi na. Yun lang. Bawal siyang umalis doon. Bawal siyang utusan muna. Nakafocus lang siya the whole time sa confined space area, sa mga workers. And hindi po pwedeng mag-rescue yon. Hindi po siya allowed mag-rescue. Okay? And syempre po, other strategies such as shifting of workers. Siguro every 2 hours, palit tayo ng tao sa baba. Or, ilimit lang natin yung tao sa baba. Siguro at most, 3, 2. No? If possible, huwag natin masyadong maraming tao sa confined space. Kasi nga po, napakadelikadong lugar niyan and hindi talaga advisable na napakaraming tao sa confined space area po natin. Inaresto naman ng QCPD ang engineer o safety officer na kasama ng 3. Sa kasong ito, mayroong managot. So, kinustuhan natin mismo yung safety officer ng reckless pre-count ng reckless imprudent resulting to homicide. So, yun na nga po yung nakakalungkot, di ba? Nakademanda po, no? Yung safety officer, pagkakaintindi ko po, siya rin yung engineer. Supervisor/engineer, okay? Kaya nga po, dun po sa mga kasamahan natin na naging appointed safety officer, meaning ikaw po yung supervisor, tapos ikaw pa yung safety, please make sure po na safety first pa rin. Alam ko po napakahalaga ng output and usually yan ang problema pag ikaw na yung supervisor, ikaw pa yung safety officer, nangingibabaw pa rin yung output eh. Okay? So, please take note lang po, no, i-consider pa rin po natin yung safety. Kasi at the end of the day, tayo pa rin ang may full responsibility pagdating po sa activity na yan. Okay? Doon naman po sa mga safety officers, of course, yan nga yung sinasabi natin, how do we protect ourselves? Number 1, make sure po nagagawa talaga natin yung trabaho natin, napapa-implement yung procedures. Okay? And make sure well-trained lahat ng mga tao. And please always document yung mga ginawa po ninyo. Okay? As proof na nagagawa niyo yung trabaho niyo as safety officer. And please, do not allow any unsafe acts sa workplace. Hindi pwedeng pumayag tayo. Kahit hindi ka masuportahan ng kumpanya, hindi po pwedeng pumayag ka dyan. Okay? Kaya nga po tayo nandun to correct kung ano man yung mga maling practices and to remind, to train them na ito ang dapat. Yun po ang gagawin natin and please document it so may proof tayong nagagawa po natin yun. Sinubukan ng news team na kunan ng payag ng safety officer pero tumanggi muna siyang magsalita. Okay, so good move po yun para sa akin. No? Na si safety officer hindi na po nag-comment sa media. Okay, tandaan po ninyo, okay, safety officers, hindi po tayo ang tamang taong magsalita sa harap po ng media. Okay, it's either the project manager, the overall in charge, or someone sa team natin na talagang well-trained to answer yung mga question po ng media. Okay, safety officers, suggestion ko po, hindi po dapat tayo ang sumasagot sa media. Tama po yung ginawa ng tao dyan. Mag-focus na lang siguro tayo sa investigation and sa paano may improve yung workplace natin. Paalala ng pulis at ng opisyal ng barangay, importante makipag-ugnayan sa kanila kung may ganitong delikadong aktibidad na isasagawa sa lugar. Magpaalam siguro sa amin para at least yung coordination nandoon sa barangay at sa contractor para kung may mga mangyayari man, at least hindi lang yung isa o kung sino nakakaalam na makaka-respond kagad yung barangay. Yun, no? Ang gandang suggestion ng barangay po, no? So, safety officers, totoo naman po yun, no? We must have a good working relationship with our barangay. Kung nasan man yung trabaho natin, and LGU siguro. And meron tayo sanang contact sa kanila. Kasi po, sa totoo lang, malaking tulong po sila pagdating po sa emergency response. So, kumbaga, may dagdag na tayong mga tao. Aside pa sa emergency response team natin, meron pang makakatulong. Okay, so alam ko naman yung problema. No? Hindi natin ginagawa yun kasi
malalaman pa nila na may aksidente tayo. Pero alam niyo, no, minsan kasi, mas iisipin mo na lang din yung buhay ng tao eh. Okay? So, if needed, maganda pa rin na anytime pwede nating makontak yung barangay or yung LGU kung saan man yung project site natin, nasan man yung activity po natin, malaking tulong po sila dyan. Kailangan tayo pagka tayo ay isang construction company, meron din tayong pananagutan sa ating mga empleyado. So, narinig nyo po yung sinabi, no? Dapat may managot. Okay? Kasi po, meron naman talaga tayong OSLO. No, meron tayong Occupational Safety and Health Law wherein napakalinaw po sa batas na yon that may mga responsibilities po ang employer, ang supervisors, ang safety officer, and ang workers. Pagdating po sa pagpapa-implement ng health and safety, hindi po optional. Ang pagpapa-implement ng safety, nasa batas po yan. Okay, so sinabi yung kaso, no, reckless imprudence, tama po ba? Okay, so ibig sabihin lang naman po is, meron tayong hindi nagawa, no, na part ng trabaho natin. Okay, so in a way, parang pwede na rin sabihin na may kapabayaan. Okay, so ang tanong is, sino bang may kapabayaan? Is it the employer? Is it the supervisor, the safety officer, or the worker? Yun nga po yung i-check dyan. Okay, and usually, aminin na natin, pag may aksidente, si safety officer talagang unang tinatanong, ano? So make sure, safety officers, ginagawa niyo yung trabaho nyo, documented po ito. Payo rin ng mga otoridad, importanteng magsuot ng safety gear tulad ng gas mask, oxygen tank at harness, lalo na kung susuong sa mga ganitong gawain. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. And magandang advice na naman po, of course, meron tayong mga safety gears. Okay? Meron tayong mga PPEs, personal protective equipment, meron tayong mga gamit for rescue. Okay? If pwede nga lang po, meron din tayong emergency vehicle or standby vehicle na pwedeng gamitin anytime pag may emergency. Okay? So, in other words, no, dapat nababudgetan po kasi health and safety. Okay? Hindi naman po optional na naman yan. We are required to have or to provide budget, and it must be a separate pay item. Meron po talagang budget ang health and safety sa kahit anong project site po natin. So, that's it. Okay? So, again, nakakalungkot po, no, na meron na naman tayong kasamahan na namatay sa confined space activity. Okay? So, ang masasabi ko lang po is yun po, pag-aralan pa natin ano ba ang confined space, ano ba ang mga pwede nating i-improve sa programa natin. Wala man tayong confined space activity ngayon. No? Make sure ready po tayo just in case magkaroon tayo ng confined space. Okay? So, dapat meron tayong procedure. Pag-usapan na po natin ang mga gagawin dyan para in case ready po tayo. Okay? So again, maraming salamat po. No? Abangan nyo po ulit yung susunod nating ganitong content. And please don't forget po, again, mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-follow sa ating Facebook page and TikTok account. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan. Salamat po ulit sa inyo lahat.